Itong tinatawag nilang palit ulo, no? May mga bali-balita ngayon, di umano, hindi natin sure kung totoo to o hindi. Maaaring si Senator Marcoleta daw ang palit ulo ni Senator Bato de la Rosa. So, sa madaling salita, si Marcoleta daw ay tutuluyan. No, tutuluyan sa mga kaso, sa mga, alam mo yun, kung ano yung mga pwedeng gawin sa kanya. So, yan daw talaga. Kaya nang isa sa mga bantayan natin dahil talagang hindi daw nila tatantanan itong si Marcoleta. At siguro baka kasama na rin diyan sila Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy at Bongo. Dahil kamakailan lang nabalitaan din natin na sunod na warrant of arrest ng ICC ay si Senator Bongo. So, yan ang mga bantayan natin ngayon. Grabe, no? Kapag hindi ka talaga nila mahawakan sa leeg, antimano kaso ka eh. Antimano, makukulong ka, pipirwisyuhin ka talaga nila, no? Ganyang katindi, antindi ng administrasyon. So ayun mga banateros, mga kabiyaya. So kakagising ko lang. At baka naninibago kayo kung kaninong bahay ito. Nandito ako kala gawa ng walang kuryente sa bahay. Gawa nung nangyaring sunog nga. So, ngayon, alauna ng hapon, magluluto ho tayo ng adobong manok tsaka pritong maling na ipamimigay doon sa mga nasunugan ng mga kabaryo ko. Mga tiga dito sa Pulong Candy, no? So, grabe. Kung makikita nyo dyan, papakita ko sa inyo maya-maya yung pinaka-damage, malaking sunog sa kasaysayan ng buong Santa Ana, Taguig. So grabe talaga to. 400 na pamilya ang nawalan ng bahay ng mga napundar nila sa isang iglap. So ngayon kahit papano makatulong tayo. Medyo hindi ko kasi kakayanin yung tigli 5 kilong bigas sa 400 na pamilya. Nasa 50 or 60,000 ang gagastusin. Mahal din ang bigas ngayon. So naisip namin ng tropa na magluto na lang ng pagkain. So doon kahit papano, hindi masyadong kamahalan, hindi masyadong magastos. Bibili tayo ng 10 kilong manok. Tapos i-adobo namin. Tapos ayun na lang yung ipamimigay namin. Para kahit papano makatulong tayo. Kawawa, sobrang kawawa mga kababayan namin dito. Kaya sana yung mga makakapanood ng video na to at sa mga nais tumulong, kung maaari irekta nyo na lang po sa kung may mapag-uutusan kayo, irekta nyo na lang dito sa mga bahay-bahay. Pero ang pinaka number 1 nilang kailangan dito, yung materyales sa mga bahay nila. Hindi naman tayo mayaman eh. Siguro kung Marcos Jr. vlogger tayo na may 250k per month na sahod at may 100 pesos per comment sa mga video, yun, baka kaya nating maibigay sa kanila yan. Pero wala, mahirap lang din ako. At marami din po akong mga kamag-anakan, tito, tiyahin na nasunugan. Mga pinsan, may pinsan din ako na nasunugan doon, ubos talaga. Kaya yun. So tara, mamili na tayo ng manok. So yan, mga banateros, sama ko ang magkapatid na Tatu. So bibili muna kami ng manok ha. Tapos daanan natin yung akunin din natin yung binigay ni Topi na maling. Sabay mo na lang kay Baring. Papasabay ko na lang. Sige. Siya, pagod lang mag-inis. So yun, punta tayo ng palengke. Saan mag-inis? Saan pupunta? Magano lang tubig. Bibili mo tayo tubig. Bibili muna kami ito. Walang kuryente sa buong ngayon, buong Pulong Candy. Kaya ngayon kami ay nakikitira muna. So, nakikitira muna para tawag dito, para makapag-charge ng mga cellphone.
Tindi nung ano na yan. Grabe, no? Kaya nga may kasabihan talaga ang mga matatanda eh. Di bali ng manakawan, wag lang masunugan. Grabe, tindi. Wash out talaga. Ang mahirap dito, grabe pa namang korupsyon ngayon. Ang tanong, may tutulong kaya? Sa mga sana mga banateros may sa mga may mga nagchat-chat kasi sa akin sa Facebook na daw na magbibigay daw sila ng tulong. Sabi ko, kung magbibigay kayo ng tulong, rekta nyo na. Huwag nyo nang padaanin sa huwag nyo nang padaanin kung kani-kanino. Irekta nyo na yung damit, kung may materialis na ibibigay kayo, irekta nyo na. Huwag yung huwag nyo idaan na sa iba. Kahit ako, hindi rin, una-una sa amin, rules ng Banateros na hindi kami, bawal kaming tumanggap ng mga donasyon. So, baka ikawala ko pa yan sa Banateros, no? So, hindi ko mare-replyan. Yung iba rin ni-replyan ko, sabi ko i-rekta nyo na lang yung donasyon nyo dun sa sa pamilya nung mga nasunugan. No, yung para para safe ang pera at wala kayong masisisi dahil nirekta nyo mismo yung tulong nyo. So, yun. Dito na tayo. Para mamili tayo ng manok. May manok kayo? Marami pa? 10. Mamimigay dito sa mamimigay dun sa nasunugan. So yan mga banateros, dito tayo sa tropa. Mamili tayo ng manok. May discount ba yan? May discount? Ano mong discount? Tayo sa palengke ng Santa Ana. Langaw, oh. Sampu na yan? Yung lang, yung katamtaman na hiwa lang, tol. Para magkano yung tigli 5 kilo mo na bigas? Yung 250? Hindi kakayanin. 400 yun. 400 na pamilya. 400. Hindi. Yung bibigay ko sa'yo. Magkano isa niyan? Canvas tayo ng canvas tayong bigas. 240. Kung 5 kilos. 5 kilos. 240. So, times mo sa 400 na pamilya. 40,000, no? Ha? 40,000? 400? 40? Oo. Ilang pamilya? 400. 96. 96,000. Sige, at least may na ako, may idea na ako. Yes, meron pa ako nito, yung pinakamababa. Ito, Pero maganda yun. 46. Kasi plano namin mamigay ng bigas kaso dami kasi. Kaya yan muna, manok muna. Magluluto muna ng manok. Sabihin mo agad, gagawin ko yun. Sige. Dami. Mga adobo. Saktuhan lang. Saktuhan na chop lang. Panorin mo na lang ha. Yan, shoutout kay Video mo daw siya. Medyo ano ito? Shoutout Valerie. Valerie Concepcion. So yan. Grabe. Biri mo po 400 na pamilya. Kung bibigyan natin ng tig pa 5 kilo na bigas, 96,000. Saan ko kukunin yun? Kaya manok-manok na lang muna tayo. Pagkain muna tayo ha. Mahirap yung Hindi ko kaya yun, 96,000. Saan ko pupulutin yun? Pero meron naman yan malamang sa DepEd. DepEd ba? Kompleto naman yan. Sa yung pala DSWD. Wag lang ko kuratungin ng
mga leader. Yun, no? Ganadong ganado si Chok Sumangano. Magtadtad. Ayan, balin ano siya, 3K, 10 kilong manok. Binigyan tayo ng discount. Marami-rami na rin mapapakain natin yan mamaya. Adobohin namin para may iba naman kagabi kasi yung iba sawa na sa sopas eh. Ha? Nanaway iba sa sopas eh. Oh, kaya yan naman ngayon. Adobo naman, may iba naman. Oh, kahit di naman ako, mananawa ako kung puro sopas kakainin eh. So yun, bili kami ng styrofoam. Para ito yung paglalagyan natin mamaya. Saan ba? Ito? Saan? Bili tayo ng styrofoam. Ha? Sarado. Sarado, kuya? Sarado? Sarado. Sarado. So, doon talaga tayo sa taas. Bakit tayo doon sa taas? Doon tayo mamili ng styrofoam. Sa palagay mo, mga ilang kaya yan? Siguro mga 150 na styrofoam. Ito yung yung palengke ng Santa Ana Court sa taas. So nandito rin yung ibang mga nasunugan eh. Ayun mga damit na namimigay. Styrofoam. Ito. Magkano dito? Ito, 200. Dito lang. Goma. Bakit pwede yung pangalan? Mga ilang piraso po ba to? Marami yan. Marilang bag, may nakalaki yan. Oh, init. Grabe. Yan ang mga pinamimigay nila na ang mga donation na damit. Kutsara. Yan, meron. 40 piraso. Tatlo. Ha? 30 piras. Sa isang balot 30? 40, apat. Tapos magkano po? Pwedeng 30 na lang. Tinawaran no? Lagtawaran eh. Kasi plastic eh. May pala doon? Pwede daw. Pwede daw. Hindi, joke lang. Sige. Imimigay lang namin yan doon sa Doon, ayan. Oo, sa... Tulong niya lang. O sige lang. Okay lang na okay lang. Sige lang, try mo. Itong tunay na masipag, 3 ang tambo. Ayo, galing. Panis kayo dyan. Ha? Ha? 3 yan. Yan ang acting tagalinis dito. Hindi ko lang alam kung hindi pa ma-promote to. Yan naka-duty. Tagal pa. Tagal pa makasual. Magkano lahat? Binayaran mo na? Kasama to? Huh? Siguro mga 200. Okay na to muna, Bili na. Maaga na lang, maaga naman, takbo na lang tayo pag kinulang. So, thank you po. So, yan. Ayun nga pala. Toyo, tsaka suka. Ayun yung ano ba yan? Bilang na ba yan? Dato puti. Toyo daw. Yan pala Ayun, sobrang laki naman yan. Ayan. Suka. Yung mama mo pa naialis? Siya pa nag-aayos. Suka. Pakisuka yung lang. Maliit lang. Toyo lang naman malakas sa adobo eh. Adobo. Ito yung sa pala ito.
Ha? Dito wala pa rin to. Ano na? Kukusa din po. Oo, minsan. May ganyan, may topak yan eh. Kukusa siya. Ano mo sa akin? Touch mo sa mukha ko. Oh, yan. Kapag nag-green, go na yan. Green na siya. Oh. Oh, di ba? Ah, yan, ganyan na lang. Maging, ang tanong, susunod kaya ng ano yung pagwala? Ano naman to? Mo sunod? Ano? Suka, suka. Dito na lang sa baba. Oh, konti lang naman. Hindi naman masyadong marami yan. So, yan. Kunin natin yung manok. Okay na ba? May tinatadtad pa eh. Okay na. May dalawa pa oh. Ay, hindi ba kasalamin dalawa? Uy, kasama pa ata yan ah. Ay, hindi ba? Kala ko, Naka-vlog ka. naka-vlog ka. Tulpo ka niyan. Tulpo ka niyan. Nakatulong ka na nga. Okay, Sige. Ano? Sige, ako na. Ito na ako. Okay guys. Ang problema namin na ngayon ay bagay may malaking rice cooker naman kalaomay. So doon kami magsasaing. Biro mo, kinaya kami nitong e-bike. Dami kasing laman eh. Nagka-camping ba to? Isa pa. Yan, hindi na siguro matutumba yan. So ano? Ano ha? Aba, lumiliko ka rin yan ha? Umiikot ng 360 yung ulo mo ha? Gago ka, hindi nga na mababalian ng leg niyan. So uwi muna kami para mag-prepare ng ipamimigay natin na pagkain. So yun, habang inaantay ko yung mga kasama ko, pag-usapan muna natin yung sa Senado, no? Tangina, talagang bistado sila ni Amy Marcos. Alam niyo ba para sa akin, yung ginawa ni Amy Marcos na yon, patibong yun eh. Patibong na hindi inaasahan ng 11 minority, no? Talagang may kita mo naman sa mukha nila na nagulat sila, na bigla doon sa ginawa or nilabas ng mga na video. At siguro baka hindi rin alam nila Tito Soto na may source pala si Amy Marcos na nalaman kung nalaman na nakipagkita siya kay House Speaker Bojo D, kung di ako nagkakamali sa pangalan niya. Pero ramdam ko patibong yun eh. Patibong yun na hindi nila inaasahan. At alam nyo yung mga sagot, yung mga katwiran nila Lacson, nila Soto, wala sa ayos eh, no? Halatang tawag dito, halatang alam mo yun, yung tipong para lang hindi mabisto. Sila kung ano yung mga dahilan na pinagsasabi nila. Pero maganda niyan kasi sila mismo nagsabi na wala daw na pag-usapan na tungkol dun sa CONAS. Pero grabe ang tindi ni Marcos Jr., no? Sa dami-daming nawawalang pera ngayon, trilyon-trilyon, hindi pa rin sila kontento. Ang tindi ng mga kawatan, no? Hindi sila kontento na, biruin mo ilang trilyon na yung nanakaw nila, nakaposisyon na sila ng 6 years, gusto pang i-extend. Saan nila dadalhin yung kayamanan nila na yan? Hindi naman nila madadala sa hukay yung mga hayop na yan eh. Ang tindi nila, no? Hindi katulad natin ng mga ordinaryong Pilipino na makakain lang 3 beses isang araw, sapat na. Sa atin, may hanap buhay, may bastanting hanap buhay, may pangbaon sa eskwelahan, may pang tuition yung mga anak. Sapat na sa atin yun eh. Sila po tayo na, hindi sila nakukontento. Biruin mo, gusto pa nilang mag-extend ng termino para mas makapagnakaw pa. Pero dahil dyan alam mo, sa totoo lang, medyo talagang nagiging goods si Amy Marcos pero hindi dahilan yan para iboto natin siya para sa mas mataas pa na posisyon. Kagaya nung sinasabi nila na na vice president
Ako hindi ako ano dun. Hindi ako pabor dun, no. Hindi ako pabor dun na maging vice president siya. Kahit ganyan na may kitaan natin siya na gumagawa talaga siya ng hakbang para mabisto yung mga hudas sa Senado. Hindi pa rin yun mahirap na magtiwala no. Sobrang nadala tayo sa ginawa ni Marcos Jr. Na pambubudol sa atin, kaya grabe yung takot. Kaya ngayon talagang nagulantang ang mga ulupong, no. Kitang-kita mo talagang sila nagalit no. Katulad nila Subiri, nila Tulfo, lalo na si Kiko Pangilinan na tigas pa nga. Nakita niyo yung mukha ni Kiko na halos lumuwa na yung mata at may pairap-irap pa. Grabe, no? Hindi nila akalain na ganun yung mapapanood nila sa video. Pero ang pinakamalapit dito, mukhang tong CONAS na to, hahadlangan to ng mga dilawan. Ganyan naman talaga sa playbook ng mga dilawan. Uunahin muna nila mga Duterte mapabagsak, tapos isusunod din nila ang mga Marcos. Yung nga lang mautak at tuso at ang mga Marcos, no. Hindi hahayaan nila Marcos Jr., nila Lisa, nila Romualdez na maisahan sila ng mga dilawan. At yan ang nakikita ko. So baka talagang yung CONAS na yan hindi rin, baka isa rin yung mga dilawan sa isa rin ng mga dilawan sa kumontra diyan. Pero depende na lang kung talagang magkaisa na, talagang iisa na ang dilawan at pulangaw kung tawagin. Yan. So yung CONAS na yan, ewan ko ba? Ngayon nga lang na halos magpo 4 years pa lang si Marcos Jr. Nangangamote na tayo. What if pa na ma-extend pa yung termino, 'di ba? So yun, tara na at magluto. So yun pala mga banateros, pag-usapan pala natin tong kay Senator Marcoleta at itong tinatawag nilang palit ulo, no? May mga bali-balita ngayon, di umano, hindi natin sure kung totoo to o hindi. Maaaring si Senator Marcoleta daw ang palit ulo ni Senator Bato de la Rosa. So sa madaling salita, si Marcoleta daw ay tutuluyan sa mga kaso, sa mga alam mo yun, kung ano yung mga pwedeng gawin sa kanya. So yan daw talaga. Kaya ang isa sa mga bantayan natin dahil talagang hindi daw nila tatantanan itong si Marcoleta. At siguro baka kasama na rin diyan sila Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy at Bongo. Dahil kamakailan lang nabalitaan din natin na sunod na warrant of arrest ng ICC ay si Senator Bongo. So, yan ang mga bantayan natin ngayon. Grabe, no? Kapag hindi ka talaga nila mahawakan sa leeg, antimano kaso ka Antimano, makukulong ka, pipirwisyuhin ka talaga nila, no? Ganyang katindi, antindi ng administrasyon. At dahil nga dyan, ay may papanood ako sa inyong video para lubos nyo tong maunawaan itong mga sinasabi natin. Ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jingo Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning, by Thursday. Plunder and other related offenses. Related pa rin po sa Flood control. Of course, hindi naman Senator Jingo, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hilog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ang ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Doon po kay Senator Jinggoy, can you just illustrate yun pong naging scheme, bakit po plunder? Because last time that we had a press conference, medyo Malversation and plunder both come in. But we think that it's about time that the courts revisit the doctrine of plunder, especially the Supreme Court should revisit the doctrine of plunder, since it was there was a ruling that was not in the law, actually, if you look at it as an academician. If you look at the plunder law,
and then what was written in the Supreme Court decision before, there was some exaggerated requirements that were not there in the law that has to be revisited. Or otherwise, it's going to become a dead law. And I don't think that that was the intent of our legislature. Tingin namin, hindi naman ito sinulat para hindi magamit sa paghahabol ng mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa batas o sumala sa batas. So yung pong kay Senator Villanueva, anong time tape? Mga ilang weeks po kaya yan bago mabagsak sa puno? Baka 2 linggo pa. 2 linggo pa. Painit ang painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at basta dahan-dahan ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yan yung 2 muna ngayon. Tapos meron pa kaming ibang mga siyempre pinapasurin natin yung sa Congress, yung sa House. Kung ganoon din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kaming nakahanda na para sa mga congressman. Operate and to answer the questions that we are pursuing. And of course, they are not obeying our subpoena. As we have sent it to them, they even refuse to accept the subpoena. And of course, we can always issue preventive suspensions if we have to. That's one. Of course, there are other cases that we are aggressively pursuing. And yung hinog na, di ba sinabi ko naman nung araw pa, nung few months ago, sabi ko lalong iinit sa tag-init. Painit nga ng painit. Marami pa tayo pwede pag-usapan kasi nga, kahapon I believe that Senator Marcoleta also delivered a privilege speech alluding to this office. And we will also answer questions with regards to that. Sige, tanong na kayo Microphone, please. para maliwanag. Microphone. Ayun. Doon po sa pinapansin. Hello. Doon po sa binabanggit nyo na sabi nyo nga iinit sa Tagigit. Lalong iinit sa tag-init. Nangyari. Sino na ho ba ang maiinitan tagigit? Well, ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jingo Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in as soon as possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Ano pa? Plunder and other related offenses. Related pa rin po sa kanila. Flood control. Yes. Based on the DOJ record. Microphone. Opo, related pa rin po sa flood control. Yes, we were, kaya na medyo natagalan ng konti, nung binasa namin yung DOJ resolution, pero kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng higit sa linggo na pinag-aaralan na pinaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. May caucus po dito si Senator Jinggoy, Ombudsman. Meron, pero ang iba sa kanila kasi mga state witness na eh. Mga ano na, mga nakuha na natin na bigyan ng proteksyon ng batas sapagkat kailangan nila kasi nila para magkatuloy-tuloy yung mga kaso nito. That's one clarification lang po. Yung sa case information we're speaking for or the Ombudsman will set aside the case information. Yes. Verify lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin, pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat. Wala kaming kakapain na. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng Ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot na 15 taon kasi nga, nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuna namin yung ebidensyang lalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang, hingin namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for these cases na mahalaga sa taong bayan. Of course, hindi naman Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hinog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Sir.
Doon po kay Senator Jinggoy, can you just illustrate yun pong naging scheme, bakit po plunder? Because last time that we had a press conference, medyo Malversation and plunder both come in. But we think that it's about time that the courts revisit the doctrine of plunder, especially the Supreme Court should revisit the doctrine of plunder, since it was there was a ruling that was not in the law, actually, if you look at it, as an academician. If you look at the plunder law, and then what was written in the Supreme Court decision before, there was some exaggerated requirements that were not there in the law that has to be revisited. Or otherwise, it's going to become a dead law, and we don't think that that was the intent of our legislature. Tingin namin, hindi naman ito sinulat para hindi magamit sa paghahabol ng mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa batas o sumala sa batas. So yung pong kay Senator Villanueva, anong time tape? Mga ilang weeks po kaya bago bubagsak sa puno? Baka 2 linggo pa. 2 linggo pa. Painit ang painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at basta dahan-dahan ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yan yung 2 muna ngayon. Tapos meron pa kaming ibang mga siyempre pinapursuin natin yung sa Congress, yung sa House. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kaming nakahanda na para sa mga congressman. Sir, konti muna, no? Sir, i-segue ko na sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang iniisa-isa yung mga majority senators. Now you have Jinggoy, and then si Joel, si Senator Joel, and then some others. Yesterday he said... I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo alam niyo yan, yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net 25 at sa iba't iba pa mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya. With regard to the other senators. Plunder din yan. That's true with regard to the other senators, or yung sa majority seat, Senator Jinggoy, Senator Joel, and mga iba pa na in the future. Baka sinasabi... Meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatak ng kaso, tandaan niyo yan. Pag ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya, sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to, mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga, mabibigat na tao. Mabibigat na tao. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi nyo pinapagalaman. Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Ngayon, marami ako pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinapursu na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso. Yun mo naman sa akin, sir. Ombudsman Balgon Gonzales po, DCRH. Kung si Senador Jinggoy Estrada ay masasampan na by Thursday, and after 2 weeks kay Senator Joel Villanueva naman, how about isa rin ho dun sa inabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Any update on that? Nandiyan na yan. Meron na kaming 2 pang kasong hinahanda tungkol dyan. Meron kaming isang pang money laundering case, mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madaling ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. May timetable na ho tayo. Wala kaming timetable dyan. Basta yung big case kasi, hindi mo pwede lagyan ng timetable dyan. Kinakalap namin ang ebidensya niyan. Binubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And marami naman, it's bearing fruit. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang, nung araw kasi, pwede mag-file ng kaso, Preston, tapos na. Tapos malalaman mo, 15 taon na wala pa nangyayari. Hindi po ganoon ang ating sistema dito. Sa atin, gusto natin, matapos ito at the soonest possible time. Kung pwede nga,
Kung talagang ang korte ay magiging reasonable, dapat yan, hindi aabot ng 2 taon yan, may judgment na yan. Kung kami hindi abutin ng 1 taon, dapat ang depensa hindi rin abutin ng 1 taon. Ibig sabihin nun, 2 taon yan, meron na dapat resulta yan. Ganun dapat ang kaso sa husgado. Kaya hindi sanay ang tao dyan, sanay tayo. Ngayon, pailan mo. Kasi, di ba, matagal naman ma-dismiss ang kaso. Hindi mo dapat ganun. Kasi ang lugi sa taong bayan, hindi na natin nakukuha yung pera, napapanis na yung mga kailangang makuha dapat, at nasasayang ang mga resources na dapat nakukuha natin para sa bayan. Last na lang po. May masasabi na po ba tayo this early na co-accused ni dating speaker dun sa kasong ito? Marami siyang co-accused. Huwag muna natin pag-usapan. Basta marami siyang co-accused dito. Thank you. Yung in relation to this, no? Actually, yung hard stance ng House sa Romualdez cases yan. Kasi inaano namin, pinapasapiran namin yung record sa small committee at ang committee on appropriations at ayaw nila ibigay. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi madali, sinasabi ko nga sa inyo yun, hindi madali yung aming gawain dito, pero hindi namin inaatasan yan kahit sino pa. Wala kami atasan. Sir, Gwen po from TCIJ. Sir, I understand you said it's hard to set a timetable on filing charges, but last April you said that plunder charges are expected to be filed against Senator Escudero and former Speaker Martin Romualdez. Sir, we're onti na lang po before matutuloy po ba yun? Hindi, this is it. Ito yung kaso yung sinasabi namin. It's a grand case. Kaya, probably, we thought it easier before. But as days go by, we know how obstinacy can block everything. And right now, they're being obstinate in the House, even for the records of the proceedings. Ganun na to. Ito yung mga hadlang na ating ino-overcome. At alam ko naman makukuha pa rin natin yan. Kaya lang, hindi nila ginagawang madali yung trabaho namin. Pinapahirapan kami, pero kasama yan sa sinumpaan naming tungkulin. At hindi kami na ano dyan. Hindi kami na hihinaan ng loob. So, di ko matutuloy this year. Huwag na natin sabihin yung panahon. Basta kinahanda namin yan, darating tayo dyan. Sir, last, is the Ombudsman also considering requesting files from, congressmen who have claimed that they have files on insertions or have actually stated in public, may figures po sila minsan. Kasi sinasabi mo kasi, yung tungkol naman kay Leviste, di ba? Or meron din po ibang lawmakers na... Hindi, yung kukunin namin. Sige, oo. I think that Toby Chanco, did you volunteer files? Yes, sir. Toby Chanco volunteered files. Lahat yan, kinukuha namin lahat yan. And those who can contribute, welcome po yan. Basta magagamit namin sa kaso. Thank you po. Sir, 213 yung conspiracy to defraud. Ano yan eh, it is a layman's explanation pa lang ang ginagawa ko. Wala pa tayong technical. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang namin, that's the big case na kinakailangan matapos. 24 budget. Conspiracy yan eh. It's only a description of what we are trying to put together. Sir, on yung budget, kasi sir, di ba, as lawmakers, the job is to propose amendments to the submitted budget Yes, of the President. Of course. So how do you distinguish a legitimate proposal for amendment and when does it reach the level of being a crime already? Ayan, iba namang usapan yan. That's very specific. Kasi they could just say I don't na- think it's right for me to answer anything of that magnitude because it would refer to many situations that we face in the investigation. Kaya yung conspiracy to defraud comes in different phases and different parts of the narration. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin kagad na ito yan. Hindi po. Binubuo natin lahat yan para magtugma-tugma lahat ng bagay. Sir, part ba nung difficulty is because proposing an amendment on the part of the lawmaker is not per se a Hindi, pwede crime. yan. Alam mo yan, may period of amendments yan sa rules. Meron yan. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record eh. Na yung insert ka lang sa loob ng final version ng budget. Mga amendments na hindi kasama sa plenary deliberation, pero bigla na lang nagbilagro. Yung small committee nga eh. Kaya nga, ito yung tinatanong mo eh. Ngayon, they're trying to stop us from getting the information. But I told about that already this point. The first thing that I told you about was this one. The hardliners who do not want us to get into the bottom of things. At marami dyan, nasa house. Ngayon. Sir, 2024, 2025 budget. 25, 24, yes.
Sir, on another topic lang. Sir, I understand ongoing yung investigation on the Senate shooting incident. Yes, yes. Meron na po ba tayong nakikitang liability on the part of the senators? Given, I wrote this- merong public pronouncements I wrote this also of president. helping the Tama kasi ako na-alarm ako. Nung nakita ko si Aplasta, still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commissioner of Appointments. Baka gusto nila magpiloso po, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya. Sir, on the part. on the part of the senator, sir, kasi may mga public pronouncements na katulad ni Senator Padilla na kasama niyang umalis si Senator Padilla Kasama yan sa premises. inaano natin. Meron po ba kayo nakikitang Nagkapanel liability? nagkapanel din about this. Yung panel natin. So they're actually interviewing members of the media. Nagsimula na nagsisimula naman yung panel natin to investigate ito. Siya plus na sa pila natin. Pa-file natin sa pila. In the next 5 to 10 days, he will be asked to explain. Sir, so wala pa sir sa pina kay Aplaska? Wala pa akong alam kung kasi ako naman ang paperman nun pag gano'n. Inako ko na yung pagpirma ng mga sampina para walang magreklamo na kung na ang dami-dami sampina nagagaling kung kani-kanino sa loob ng opisina ng ombudsman. Inako ko na, ako na lang gagawa. Ako ang pipirma, pag mataas ang posisyon, ako pipirma. So sir, ang nasa pina pa lang so far are members of the media? Would that be Yes, correct? invitations muna. Hindi naman sampina lahat eh. Mostly invitations, no? Invitations pa lang na. Yung sampina only for those who will not cooperate. Okay. Sir, may timeline po when do we expect the resolution of the Well, Senate? ano yan, I do not want to stick to any timelines. It's traumatic for all of us. So wag din natin tanongin yan. Don't ask the question anymore. Kaya wala na tayong timelines. We will not talk about timelines. But sir, dun sa investigation niyo po on the Senate incident, kasama rin po ba yung mga public pronouncements sa press conferences ng mga senador? Kasama lahat yan. Yung nasa Facebook live nila? Oh, kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo. Okay. Sir, yung kay, Senator Joel Villanueva, sabi niyo po in 2 weeks, ano po yung basis mo? DOJ recommendation din po ba yun? Or is it with the Ombudsman? DOJ recommendation, but we're not adopting the DOJ recommendation in total because we view it differently. Diba? Kaya nga we delegated to them, but we are not hard-bound to agree with their findings. We can still change the findings if we think that it has to be changed. Tsaka sabay naman, ginagawa rin namin yan. We just let them do it because we started there nung SOJ pa ako, kaya gumawa na rin kami ng investigation dito. Thank you, sir. Mike. Mabili na po sa standard wireless. Sir, hindi ako nagkakamali ng mga unang pag-iimbestiga natin sa flood control na babanggit niyo po noon na as much as possible parang ayaw niyo na magsampa ng plunder sa mga involved na lawmakers. Pero ngayon, yung simula yung pag-iimbestiga po kay dating Speaker Martin Romualdez, dito kay dating Senate President Chis Escudero, pagkatapos ito sunod na si Senator Jinggoy, pagkatapos si Senator Villanueva. Ngayon, plunder na po yung isasampa natin. Ano kasi yan? Yung naging dahilan bakit? Ito yan. Ang unang tingin natin kasi, parang naging imposible to prosecute plunder. Kasi nga, lahat ng ruling ng Supreme Court, ina-acquit lahat ng tao sa iba't ibang dahilan. Di ba parang nangyari na yan? Pero, about thinking about it again, and looking at the body of law that we have, we really can make a case for plunder. At dapat wag lang matakot kasi sometimes there are really bad decisions written by certain justices. And that can be overturned by the court. Yun lang ang ating change of attitude is that we are hoping that the Supreme Court, of course, and Sandigan Bayan will look at it from a perspective of from a very objective perspective na kung paano talaga nagpo-constitute ng crime ng plunder. Kasi nagkaroon nga ng ibang pag-i-interpret na parang para lamang maka-acquit ng tao na hindi naman dapat maka-acquit. Yun nangyari. So, ngayon po, kumpiyansa kayo dito sa mga... Tingin ko naman na ang court system natin is very much aware
of what we are up against. At alam nila that we have to work together to be able to solve this problem of corruption in the country. And they're the most vital part of all when it comes to this. Sila yung gagawa ng desisyon di ba? So, last na lang po sa akin, sir. We're not giving up on the courts. I think that the courts deserve a chance to really vindicate itself also, di ba? To vindicate itself. So, ilang senador pa po yung masasampahan ng plunder? Marami pa ibang kaso. Hindi ko alam kung yung tatlo pa plan na pa-file namin. Hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita. Or I think at least 3 more. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may tatlo pa po. Marcoleta. Tapos meron pang tatlo pa. May tatlo pa. Tatlo, apat pa. So, pito po ang mawawala sa Senado. Majority din. So, Wala akong majority minority. Pare-pareho lang sa akin yan. so, most likely po ngayong taon, mga pito yung makukulong na senador. Makukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Magdarating tayo dyan. Okay. Hindi ko naman alam mo, pag tinanong ako tungkol sa makukulong, hindi ko gustong magpakulong ng tao. Kaya lang, wala tayong choice minsan, di ba? Pero kung merong way out, gamitin natin yung way out. Sinasabi ko yan. Yung restitution, bukas pa yan. Bukas pa yung restitution. Kasi ito lang, di ba? The cellphone analogy. Pag dinakawan ka ng cellphone at tinawagan ka ng pulis, di ba? Sabi sa'yo, nahuli na namin yung nagnakaw. Ang hanapin mo, cellphone mo. Pagdating mo sa presinto, di ba? Pag nakita mo yung telepono mo, gusto mo na umuwi. Ayaw mo na magdemanda. Ganon din naman tayong lahat Tao lang tayo Di ba? Kaya sabi ko, restitution is always open. We can always talk about it and we can always agree if people are reasonable. Sir, pwede sundutan ko lang yung tanong ganyan. Ay, statement ko yan. Kung ito mga senador na ito, magsasabuli. Tapos na po. Possible yan. Basta yung yung pinag-uusapan na halaga, walang tawaran. Walang pinag-uusapan na halaga dito. Hindi tayo magtatawaran dito. Isoli yung dapat isoli. Di ba? Okay, sir, konti lang. Sir, would you, sir, Joseph sa harapan. Sir, sorry I must have missed sa earlier statement nyo. If pipirmahan, ba't hindi pa ngayon, sir, yung, hindi naman sa nagmamadali, no? Pero kung ready na for your signature, ba't hindi po today and Tingnan pa namin Kasi you just have to be deliberate about it. Hindi pwedeng meron kang konti error na nakita na dapat ginawa ko pala yun. Hindi dapat po. Wala sisihan dito Kaya dapat dito, hinog talaga. Okay. Sir, tama yung tally ko ng mga board, ng mga cases. May mga 9 ba? Would you concern na mga around 9 senators that you're investigating? Probably Around 9 to 10. Okay. Sir, I understand that si Senator Escudero filed his counter affidavit last Friday. Hindi ko pa alam yun I'm not in the, I don't hold the panel. I don't go down, I don't go to that level kasi sa dami na kami hinahawakan. Ayoko micromanage siya kahit anong bagay. I don't want to micromanage siya. Sir, for soundbite lang, kasi galing kami sa Ombudsman, may hearing to apply, Sandigan, to file for a PhD kay Senator Marcoleta. Why do you think that the Sandigan Bayan should issue a PhD against I will him? not, I don't want to discuss it here. I think our lawyers have discussed it with the Sandigan Bayan. Thank you, sir. Sir, since tutuluyan po natin sa pag-file ng kaso si Senator Jinggoy Estrada, ang tanong daw po is wala po bang bearing dito sa Ombudsman yung sinabi ng Senate na walang official records na may budget insertion yung senador? I cannot answer that question. It's not clear to me what you really want from the question. Kasi may findings daw po from the Senate na wala namang official records ng budget insertion si Senator Jinggoy. It's a communication. Internal nila yan. Wala ko. Okay po. And doon po sa tatlo pang senador na kapailan natin ng kaso, ano pong particular na cases? No, kaya hindi ko sinasabi kung sino, tsaka kung ano, sa kanila. Darating tayo ron. Okay po. Alam nila yan na meron sila. Thank you, Ombudsman. Sir, yung kay Senator Marcoleta lang po. Kasi yung nakalagay na complaint ay for plunder. Meron pong mga nagtataka, why plunder? Ano po? Kasi Why not plunder? it was a donation daw. No, why not plunder? Kasi, Hindi na po public funds. I will not discuss the technicalities. But why not plunder? So ayun mga barateros, ayan na. Ang aming mga ipamimigay, ito pa. Yan, full force ang Alegre. Yan. At ang the umbrella. Kita nyo ba yan, the umbrella? Umbrella story. Pamimigay na namin doon sa loob. Dito na tayo dumaan. Ay, yung mga ano pa pala, yung mga kasama natin. Naglalakad pa yun Pre! Kami na lang nagluto. Tulong-tulong. Yan with Kuya Odi. Yan. So, tara. Mga bata.
Ay, may dala ka. Yan. So, yun. Wait lang. Yun, oh. Tara. Oh, ito sa inyo. Oh, para may flashlight kayo. Ito na kami. Hindi. Alam ni Baling yan. Si Baling pa. Sige. Okay lang yan. So, pupuntahan na namin sila doon sa may court. Ganda ng ilaw natin, no? The umbrella yan. Shopee lang yan, guys. Magkano to, May? 2K? 2 plus. Ah, grabe to, putik. Saan? Ayun nga, yung paladaan eh. Saan tayo pumunta? Baka ikaw lang yung umaangat dito. Ako lulubog. Hotel Mayero. Ulo niya. Pamauntog ka, Jer, ha? Yun, no? Ito yung iskinita na ano? Grabe. Oo, hindi ka siya. Buti nakalabas. Amoy na amoy pa rin yung ano. So, ito na yan. Lapit na tayo sa mga ano. Dito may kuryente, no? Solar yan, pre. Solar lang ba? Yun. Dito na tayo sa ano. Ito yung pinakalas na ano, no? Alright. Ay, tol. Dito tayo, antayin natin sila dito. Pasok tayo dyan. Grabe, oh. Dito sila ano, di ba? Sila yung gumawa ng bahay. Joey, ano? Oo. Dito lang tayo. Oh, antayin natin sila dito. Tawagin na lang natin. Tara, laro. Biglang tara, laro, no? Grabe, oh. Pasok nga tayo. Dali mo nga, Jay. Tara. Pasukin natin dito. Wait lang. Wow, flashlight. Na isa. Yan na pala. Okay na yan. Baka tumama tol sa yero, ah. Eto, kala ano. Eto kala Joey. Ay, putang ina. Eto, yan kala Joey, oh. Eto kala John. Grabe, ubus talaga, ano? Ito, kala 11. Grabe. Namoy ano pa rin eh. Tindi. Talagang ano. Tanga na, sakit sa mata nung ano. Ito kala ano. Yung tindahan, no? Ito kala Tito Dambo, papunta dun. Tanga. Grabe. Wash out talaga, guys. Yun, no? Ito? Bagong bahay pa lang yan? Oo, kala ano yan eh. Kapatid ni Ate Rachel. Ay, ito. Ito, yung kala Tito Romel. Kala Tito Dambo. Ito kala Tito Romel. Yung, kala Romel. Ito kala Tito Dambo. Sino yung Tito Dambo ba yun? Ito kala ano? Grabe. Diyan ata sila Tito Dambo eh. Andun. Pupuntahin natin sila doon. Andun yung pagkain eh sa ano. Tulan tayo. Grabe. Ano pala talaga. Ito yung binibidyoan ni ano eh. Tara. To. Nakikita mo sa araw.
Kami mukha mo ron. Patay mo dyan. Sama mo sa akin ah. Wala na ibang tao rito, pre? Likasan na nga lahat. Tara, punta tayo dun sa ano? Fort. Tara, short down! Tara, tara. Ito kala Kuya Aming. Tama, Aming. Tilorna. Dito may pagkain. Wala, sabi ng mga allegation yan. Oo, sige. Helicopter ito. Labas. Yung mga vlog ang hawak ko. May tao dyan. Ay, nak. Yan, tawagin nyo. Hoy, kain tayo! Kain ka mo. Tay. Buti hindi nawawala yung mga ano nila, ano. Ay, punta na kayo doon. Punta na kayo doon. Manako yun. Ha? Yun nga, nanakawin talaga yan. Pero babi yun. Hindi pala. Pati hero. Yan, ubusin ng mga magnanakaw yan. Ano nga yung mga tiga-patera sa buhay. Oo, pati pa tiga-pateros dito pa nagnanakaw. Gago talaga. Ano. Oo, yun pa. Kunyari, tutulong sa tindahan niya. Baka nandun. Ito, hindi na to pwedeng ano, no? Yan yun, may mga bubog, Yan, gigibain na, no? Isa inyo ba giniba dati yan? Giniba lahat yun. Lahat na kainin. Grabe. Kawawa ang mga tao dito. Gusto talaga, Ito, punong-puno to ng paninda daw, Walang na... Bibilan natin. Ito yung ano, yung hindi nila mapasok kasi nakakandado. Ano? Wala, 21. Yan, pamigay nyo na. Mayroon pa. Ha? Nay. Kasama ka rin pala. Kasama ka din pala. Doon ka na kay Ate Hershey. Bakit daw? Ha? Isa lang ako sa buhay. Uy, kuya! Hoy, kayo, kuha ka dito. Psst. Kayo. Kuya, kuha na kayo! Ngayon na, pagkain to. Mamaya, kainin niya pag ano. Yung sila ano dun. Okay na, nagbigay na. Sila Tito Dambo, nandun sila. Nabantayan nila yung mga kalakal Baka nakawin daw. Ilang pamilya kayo yan? 10. Nandun nata iba Punta ngayon natin doon, no? Punta natin? Bitin natin! Mas tikit-tikit sa tayo! Bitbitin natin mapunta doon? Oo, ikutin natin. Tara. Tara. Hindi, bigyan mo muna yung tatlo. Ay, bigyan mo. Ay, magdanda. Huwag kayo magtakbo. May mga bubog doon, Iwan na lang kaya itong mga bata. Wakwak na, gabi na. May flashlight na. Hindi pwede maiwan yung mga bata. May tili-tuloy si JR. Ay! Ay, no. Dala nyo doon. Meron na doon? Okay na? Kayo. Tol.
Adobo to, tapos maling. Tara, tol. nagbigay kay Kuya Dambu. Ayan o, sa erong o. Dito. Ikutin natin. Tara. Let's go. Ikutin natin doon sa loob. O yung mga bata. O mauna na kayo. O Miero ha. Dito kayo dumaan no. Jay, dito ka sa gitna. Ay, ano, Jay? Oh, ay putang ina muntik. Gago ka. Kita mo ba? Pamura tuloy ako. Yan, bigyan natin. Pasukin namin sa loob. Hoy, saan kayo punta? Sige, hintayin namin. Hintayin namin yun. Hintayin namin dito. Sino? Hindi pa makinig Kumain na kayo? Oh. Meron ka na. Doon, papasok kami dito sa loob. Salamat po, Kuya. Oo. Hindi ko lang alam kung adobo to o maling. Okay ka muna, high block. High block. Ano na kaya? Pati isang babae ko. Oo. Para sa lahat naman to. Para sa lahat. Ikot kami doon, ikot. Sige to, tito. Tara. Tara. Sukin natin yung loob. So, mahirapan yan. Ikaw na magdala. Sa kanya kayo liwanag kasi. Gagi, makakangalay. Nakakangalay yan, May. Haka na. Ito sa'yo. Ano na to? Yan. O, diba? Ayun, bigyan sila kuya. Meron na. Muna kayo para kita ko yung daanan ko. Yan. Yan ang maganda dyan. Asan bahay nyo? Ito bahay nyo. Oo nga, ano. Wala yan. Ay, gago, baka mabagsakan ka. Buo pa yung sando mo. Tattoo yan. Saan? Ay, oo nga, no. Oo nga. Wag tol, baka mapako tayo. Daming ngero. Grabe. Grabe, oh. Yung mga yerong nakaangat. Pero awa ng Diyos, walang namatay. Asan sila? Asan na sila? Yun na sila. Meron pa dyan sa dulo eh. So, tinumpok-tumpok na lang nila yung mga kalakal, oh. Para ano. Ha? Dyan nag-umpisa sa puno na yan. Yan, yung puno na yan. Ando dyan lahat ng jumper. Dahil. Nabantayan nila yung mga kalakal nila. Tara, doon tayo sa kabila. Wala na. Wala yan. May tagos na iskinito rito. Wala na, sinarado na yan. Sa narado na yan? Matagal na sinarado yan. Ba't pinadaan yung kapoy? Ba't pinadaan yung apoy gago? Grabe. Hindi. Ubus talaga, oh. Yan, oh. Do jumper daw pala pinagsimulan nito. Matindi. Ayan, oh. Ito mukhang isang malaking bahay ito, ah. Ito, kahoy din, oh. Saan pa? Meron pa ba doon? Ito na yung Meralco eh. Ito Kalapaw. Saan tayo? Mga kids. Malambre. Tol, pawak nga tol. Diyan. Pawak nga. Sunod mo lang sa akin tol.
May alambre. Oh, tumingin ka na. Ayan o. Ay, ikaw. Wait lang, wait lang. Bata batuta. Putang ina. Akala ko kung ano. At pala. Shutter Shimo. Dali, baka mapilay ka. Saan tayo? Doon, tara. Ito, may mga... Lol, ayun. Ayun, kuha kayo doon. Hindi, para kasi yan. May mga, ano, Meralco, tsaka ano pa. Pagkain, tol. Pas. Dito. Ay, dyan, Lee. Dyan. Grabe, no? Oh, buo yung aircon, no? Akala to, yung anak ni Ma'am Garo. Tangina. Gulat ako doon. Akala ko may susa. Eto. Pagkain. Ayan, oh. Ayun sila doon, oh. May tao ba doon sa loob? Wala na, no? Ito, ay, kuha yung pagkain, oh. Oo, yung matatama sa hero. Ikaw, wag ka takbo ng takbo. Ulit mo naman. Diretso, dito. Saan daw ba? Ayan, oh, sila, oh, tanong mo. Dito daw sa dulo, may matapa dito, eh. Pagkain ko, oh. Ayan, oh, dyan, oh. Ay, kuha kayo dyan. Wala na ata, hanggang dito lang to, eh. Diba? Oo nga, hanggang lang. Ha? May tao daw dun, eh. Ay, ito. Ito, may mga ano, may mga bahay-bahay pa nga siguro. Dito ba nagmula? Ba, wala atang tao dyan, eh. Wala atang tao dito, eh. Kasi yung ilaw. Ha? Wala nga ako nakita tao dito. Sabi meron dyan, eh. Kita. Ang linaw naman ng mata mo. Tao po ba dyan? Pagkain! Meron na yun. Ito, may pagkain dito, kuya. Oo, meron. Doon na lang kayo. Ay, ang daming pa nilang dala doon, eh. Pagkain ba? Ay, di mamaya. Oo, ubos din. Dami. Ah. Ano? Dito daw nagsimula yung sunog. Mga banateros. Wasak-wasak talaga. Ayan, tinumpok na lang nila yung mga yero nila kasi nanakawin. Kaya yung iba nagbabantay na lang. So dyan daw nagsimula yung sunog dyan sa puno na yan. Sa mga jumper. So yan, dahil dun sa pagkakamali na ubos lahat ng tawag dito, ng kabahayan. 689 families, tapos
Bali, 2,000 plus na individual. Grabe, oh. So yon mga banateros, mga kabiyaya, at may ilaw na rin dito sa bahay at natapos na rin kami. Halos nasa 300 pieces din yung naipamigay na pagkain. Bali, minix lang namin adobong manok, tsaka yung dinonate ng kaibigan ko na si Tope na maling. So sa susunod pag may pera pa ako, baka mga underwear, kasi kailangan talaga isa sa mga kailangan din nila yung mga underwear. Yan, mga brief, mga guro boxer, kasi hindi naman na ibibigay yan sa mga donation, di ba? At yun talaga, kailangan brand new talaga. Kailangan bago, hindi yung okay. Syempre underwear yan. Syempre sa babae din. So yan yung isa sa mga target ko na ipamimigay namin. At ayun, maraming salamat yan sa Alegre. Syempre Alegre Junior and Senior. Yan, hindi ko na kayo isa-isahin So maraming salamat dahil tinulungan ako. At ganyan naman ho lagi kami. Pag may mga sakuna dito, kahit hindi namin ka street, ka lugar. So talagang pag kailangan, pumupunta kami doon, nagambag-ambagan para makatulong kami. So gawain na talaga namin yan. So kanina nakita nyo naman, nagkwenta tayo, umabot ng 96,000 yung sa 400 pa lang yun, 400 na pamilya. So hindi ko kaya ho yun, wala akong ganun kalaking pera. So siguro pag nakachamba tayo sa vlog, malaki-laki yung sinahod natin at pwede nating maibigay. Kaso ang pinaka-priority din nila is yung materials din. So naghahanap din ako ng mabilhan ng mga pangsamantala nila na magagamit para may tayo nila yung bahay nila dun. So alam ko naman na may ibibigay sila Mayor Lani Cayetano. Siyempre hindi naman yan. Hindi naman pinapabayaan yung mga tao dito pag may mga ganyang kalamidad. Talagang buhos din ng tulong ng mayor dito sa Taguig. So ako talaga hindi naman ako totaling palagi nandito. So ngayon lang dahil yun nga, meron nangyaring sakuna at may mga kamag-anakan din ako doon. Sa totoo lang may doon na hindi ko binabanggit kasi ayoko na baka sabihin nagpapaawa epek ako, no. So ayoko na lang banggitin, pero may mas malalim din na dahilan. So kung nakita nyo naman sa video, wasak talaga lahat. Talagang alam niyo yan, yung wala talaga halos natira, gamit, mapayero, lahat. Nakita nyo naman yung bagong bahay doon na talagang tinupok. So nasa 689 na pamilya ang nawalan ng bahay at mga gamit. So ganun kalupit, ang bilis, grabe talaga. Kaya kayo sa mga makakapanood nito, ingatan nyo palagi. Kaya ako dito sa mga kapatid ko, sa mga kasama ko dito sa bahay, like ko sinasabi, patayin yung mga, ibaba yung switch, tanggalin yung mga saksak kasi mahirap talaga. Sa totoo lang, kami dito, sanay ang mga tao dito sa baha. Sa totoo lang, sanay sa baha. Kasi dati medyo mababa tong lugar namin, pero ngayon okay na din naman kasi naayos na yung drainage. Mataas na rin yung mga kalsada, so hindi na masyadong binabaha dito. Siguro kung sobra-sobra naman yung ulan, siguro baka hindi aabot hanggang tuhod yung baha. Pero yung sunog talaga, grabe talaga. Isa yan sa pinaka-brutal na ayaw namin mangyari. So yun, sana nga may dumating na biyaya at makatulong tayo. Ngayon naghahanap ako ng mabilhan ng pangsamantala, kahit mga kawayan, trapal na makakapal, kaso may kamahalan din. So isa din yan sa target ko. Pero isa talaga sa pinaka-target ko talaga is kahit man lang mabigyan ko ng mga
pushcart yung mga kababayan ko dito. Pangsimula nila sa hanap buhay. Kaso nga lang, yun yung kulang talaga yung budget. So ako kasi marami nagchat sa akin, gustong magbigay ng donasyon. Sabi ko, erekta nyo na lang, mamili na lang kayo dun sa mga pamilya kung sino yung pwede nyong pagbigyan. So erekta nyo dun kasi ako hindi na ako tumatanggap. At hindi talaga pwede sa amin yun ng Banateros Brothers sa tumanggap ng mga donasyon. At ayoko na rin ng ganyan kasi dati nagka-issue na tayo dyan eh. May mga sponsor din kasi na mga nanunumbat bandang huli pag hindi nasunod yung gusto. So ayoko na rin talaga kasi nanggaling ako sa charity, alam nyo naman yan. So ayoko nang mangyari ulit yun. No? So sana may talagang dumating na tulong. Una-una yung materyales para sa bahay nitong mga kababayan ko rito na nasalanta. Ubus talaga, promise. Hanggang ngayon walang kuryente doon lahat. Buti nga kami dito nagkaroon na sa amin. Sana wag na nga mawala kaso yung wifi ang wala. Kaya medyo puyat-puyat din ako. Nakita nyo sobrang haggard ko kasi inuumaga ako ng upload. Lalo na to mamaya uumagahin ako ng upload dito. No? So ganyan ho katindi ang nangyaring sakuna dito sa Santa Ana, Taguig City. So sana malagpasan lahat to ng mga kababayan ko. Tulungan lang, naman kahit maliit lang 'yan. Pagbigay ka ng damit, pagkain, makapag-abot ka kahit magkano, walang problema 'yun. Basta bukal sa kalooban mo, walang sumbat, walang alam mo yung pagbibilang. So 'yun mga Banateros, maraming salamat sa panonood. Sana paki-like and share etong video na to para kung sakaling swertihin man, kaya ako to binablog kasi yan talaga rin yung plano ko, makaipon ako. Etong video ko na to, kung mag-viral man or lumaki man yung views, kasi sa views talaga nagkakaroon ng sahod ng mga YouTuber. Kung magkaroon man ng malaking views at kumita ng malaki-laki, yung revenue po nito, yung kita ng video na to ay ibibigay ko doon sa mga nasalanta ng sunog. So hindi ko man kayang lahatin yan. Siguro kahit papaano makapag-share tayo, gagawin natin yan. No? So maraming salamat at kayo ay mag-ingat din palagi at mega love shoutout sa lahat. Nga pala, belated ba or advance? Ay di belated happy birthday kay Ate Ann Harot, isa sa mga #1 supporter ng Banateros Brothers. Nakalimutan ko kailan birthday niya, basta nung nakaraan hindi ko siya, na-late pa nga yung video ko na binati ko siya. So ngayon, Ate Ann Harot, happy birthday. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo sa Banateros Brothers. Buti hindi ka pa nagsasawa sa muka ni Sir Jack. So yun, maraming salamat ulit sa panood. Sobrang pagod po talaga, grabe. Sobrang pagod at sobrang nakakawang nangyaring sakuna dito sa lugar namin. So yun, ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros